Mayong gabi sa tanan itong mga suking di paminaw sa atong programa ang naisulat na radio program na gisugdahan o gisuportahan sa mga kaigsunan sa Royal Valley Free Seventh-day Adventist Church dinhi sa may Skyline, Davao City. Sa gihapon dinhita sa opisina Igsoon nagahimo sa ato ang pagsibiya o na hook up or malive ta dito sa Radyo Okay. Okay? Sa tanan itong mga suking di paminaw nga sa kanunay, wala kayo magbiya na to. Sa kanunay na nag-suporta sa atong programa. Salamat kaayo. Huwag ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Kalipay na to nga mag-sibya o mag-anunsyo diya kaninyo na niining bulan na ay usa ka panalangin gihatag ang Ginoo manika nato. Nga diin nga kita mamahimo gayon nga madasigon sa atong espirituhan nga pagtubo. Ang biblical na sanctuary igsoon sa tanang mga nakadungog na, no? O nakahibalo, nakasabot kung unsa ning sanctuaryo o sa ning templo kung sa ato pang lain nga tinulungan, templo, iglesia or puloy-anan sa Ginoo. Sukad pa sa panahon ni Moses, gihatag niya ang sanctuaryo. O hantod sa atong panahon karon, although na-remodel na siya, pero sa gihapon, ang tanang mga simbolo, representation, anaa sa gihapon, ni ang karon sa Davao City, Igsoon. So kalipay nato nga makabisita ni ini, tanawan ninyo Igsoon, kay hulat, no? Mayutag hulat, shadow, ang tanang nga gisulti sa Ginoong nga sukod, gidakon, gitason, mao sa gihapon ang atong makit-an karon Igsoon nga niya sa Davao City Sanctuary for Asia. Okay? So, kung doon natin panahon Igsoon, bisitahan nato ang location niya Igsoon naa sa Crocodile Park. O pagsulod mo sa Crocodile Park naa sa unahan, naa ang Sanctuary for Asia, naa sa right side. Okay? Makit-an ninyo na. So, bisitahin ninyo Igsoon pag naamoy panahon. Open na sila sa buntag o at kabulo sa exact na time. Okay, 10 in the morning. Hantod na siguro mga alas 8 sa gabi. Okay? Or 9 ba? O, kung di mo available sa morning, di po mo available sa afternoon, o pwede po mo sa gabi. No? Na maka-add to dito, makita ninyo ang Sanctuary for Asia. Biblical na Igsoon na sanctuary maghihatag sa Ginoo ngadto kang Moses na mo ilahang luna dapit nga diin sila magasimba sa Dios o magapaabot sa ilahang mga pagdawat, pagkumpisal, paghinulsol na mga instruction kung unsay buhaton na adito Igsoon o atong makit-an karon, no? Kanang karaan o una kay sa panahon ni King Solomon gipanindot mo na niya. Kung sa dihang na-conquer sila sa Babylonia, ipabalik sila panahon sa Medo-Persia, lahat na po ito mapustura na simbahan o iglesia o sanctuary o templo. No? Nahangtod karon lahi na. Mauni ang pinakauna, ang sukod, ang gidakon, ang gitason, ang color, ang composition sa pagbuhat na alay kainan gamay pero mao sa gihapon, no, ang pamaagi, ang kolor, no? So bisitahin niyo Igsoon, kulang ang atong words na makadescribe niya na mas maayo gyud nga kamo ang mobisita dito. Sanctuary for Asia, no? Ngadin mahinumduman nato ang Ginoo nga naghatag sa una niyang katawhan mga Hudiyo na kung unsay pamaagi aron nga sila mamahimong maduol o maginiyahan sa Dios samtang sila mag-aalagad diya kaniya. So maupod sa gihapon ang ato ang representation of application karon. Nung maduol ta sa Dios, makahinumdum ta sa mga pamaagi, sa gugma sa Dios, kung giunsa niya paghatag ang mga giya ngaron nga kita nga tawo nga makasasala mamahimong malinisan sa atong mga kasalanan pinagi sa pagsunod ni ining sanctuaryo plano sa kaluwasan. So tagay panahon Igsoon, mo na among mga imbitasyon niya kaninyo na makaadto mo nilang sanctuary for Asia naa sa Crocodile Park
pagsulod ninyo dito sa unahan naa sa right side. Okay? So sa ato ang radio program karon sa mao sa gihapon. Okay, magapadayon ta ato ring timbayaon ang mga kaigsuonan nga sa kanunay nagasuporta. Okay, unang-una si Brother Manuel Gomez kauban sa iyahang mga kabataan, mga kauhan. Maayong gabi kaninyo, Brother Manuel. O sa gihapon ang Ginoo magadasi kanato, no? Kauban sa imuhang panimalay. Uban usab sa mga kaigsuonan, no, kang Auntie Annie, kang Sister Celsa diha sa Malalag, maayong gabi kaninyo. Ang Ginoo magapanalipod kaninyo, magauban kaninyo sa inyong pagpuyo o pagkilabuhi dinha. O sa mga kaigsuonan sa Tagum, o si Brother Jason, Pastor Jason, and Juligi, Pastor Jason Juligi and family, kumusta ka mo? Okay? Kalipay, mga panalangin, karagaya, igabuo sa Ginoo diha kaninyo. Barsobia family, kang Brother Sob, o sa iyahang pamilya, kang Kyle, ilang bata, o kang Sister isa ninyang Pares, Brother Sob, Linlin, okay, mayang gabi kanyo, o kang Brother LL, no, kang LL Fajardo, okay, maayong gabi kaninyong tanan, ang Ginoo sa kanunay magalig-on kaninyo. O kang Brother LL gihapon, pero Laparan, okay, sorry. So, LL Laparan, na siguro siya karon sa Tibungko or na Bastagom. Kaya usay, kung wala siya sa Tagom, na siya sa Tibungko. Mayong gabi kanimo, Brother LL. Ang Ginoo sa gihapon, may magadasi kanimo sa imuhang kainiton sa pagpangalaga niya kaniya. Alright. Then, mga kaigsunan po nato sa nagkanilaing nagapit, makadungog sa atong Sibya. Kumusta ka mo? Sa gihapon, ani ang inyong mga kaigsunan sa naisulat na, magapadayon sa pagpaabot diya kaninyo sa mga mensahe nga atong gikinahanglan karon. Okay. Sa gihapon, ang health lecture ni Sister Risha, unang amahin. Then, usa ka awit atong madunggan. Then, ang gospel message nga akong pag-agadon. Alright? So, sa dili pa, ang health lecture ni Sister Risha, mag-ampo una kita. Amahan namo, nga naa sa kalangitan, dalay mo ikaw, nikak na sa gabhion, nga naghakad ka namo, o kalipay, kadasik, alang sa pagpadayon sa pagkinabuhi, pag-alaga diya kanimo, magamit alang sa imong kabuhat. Panalangini kini karon nga programa, nga ang mga mensahe, may tungod sa pagpatong ng mayang panglawas, kalikunan sa tanang balatian, o kaayuhan sa tanang balatian, o ang mensahe sa kaluwasan. Mamahimo kini na mo masabtan, pinagi sa imong kaalam, imong ihatag ka namo, o na kini among aplikar sa among pagkinabuhi, o kami mamahimong balipayo kung mag-aalaga diya kanimo. Ikaw sa mga panalangin, in radio station, nga kini sa gihapon, mamahimong alagianan sa magamit alang sa mga buhat sa pagpadako nining mensahe nining kalibutan samtang may kagawasan pa. Kini tanan among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. May gabi ka natong tanan, o dalay ng kayang Diyos sa iyahang paghatatan nato, o gigayon, na sa kausap, iyatang gigiyahan na makahimo sa, makahimo ang ini ng mga programa. Okay, so, nagpasalamat ta sa Ginoo again for giving us this opportunity nga makashare kaninyo sa mga butang ato ang butang sa atong nauna nga. This is very relevant, very important sa ato ang pagkinabuhi nga usa ka Kristohanon. Salamat sa ato ang mga kaigsunan nga sa walay puas nga suporta ka nato. Pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa ilahang pagsubaybay ni ining atong ginahimo nga pagtulunan. Mao kani siya ang segment sa maayong palawas sa ato ang programa nga nahisulat na. Sa bago pa lamang nga naka-tune in sa ilahang mga radio, no, maayong gabi kaninyong tanan,
ug sa atong mga kaigsuonan sa social media, dili sa atong Facebook, ato ang ginakampo, no, nga kaning mga programa mahimong panalangin kaninyo. Mao na siyang among handom tungod kay we are preparing for heaven. No, kita nagaandam padulong sa langit. But dili na siya ingon nga sayon mga kaigsuonan. Mao na nga ginabansay ta tungod kay atong ginaandam ang atong physical, ang atong mental, o ang ato ang spiritual. Katong ihaging Domingo, atong naiskutan ang may tungod sa usak ka tanong, usak ka herbs, no? Nga naalang sa ato ang palibot, or pwede nato siya actually matanong bisan lang sa paso, no? Sa atong mga natay butanganan din ha, kay dali raman din siya mutubo mga kaigsunan. Ilabi na karon nga panahon nga uso kaayo ang sipon, ubo, okay, fever, daghan nato siya, daghan tag na natun-an may tungod atong tanong, no? Na kalabo or kaning oregano. Daghan tag na ibawaan nga kaayuhan. So, ang Ginoo maayo kaayo sa pag-provide sa atong panginahanglan, kung kita lang po, mamahimo nga naatay bahin, no? Sa part nato is sa mga kaalam maghihatag sa Ginoo sa tuwa, kinahanglan natay action, kinahanglan nga nato sa atong panimalay. Dili siya excuse na wala tay yuta, mamay tagbalay. Okay, pwede naman nila nato ibutang sa ato ang paso, no? Butang nato siya sa mga sudlanan nga pwede nato katamnan. So, ingana, in times of ikinahanglan nato, dali lang ng mga putlo. O pwede po nato siya nga ma-part sa ato ang, actually sa atong mga pagkaon. Inaatay mga isuon din nga ilaharang kaunon nga raw, no? Apil na sa ilahang mga pagkaon. O kana siya, wala siya ingon nga kanang adverse side effect tungod kay natural na siya, ipatubo na siya sa Ginoo. So, ingana kaayo ang ato ang Ginoo to provide our needs. Usahay lang ang ato in our end, ato ang tunan kay iya man ang gihatag na kanato. Sa atong palibot, usahay magsakit ka, matinganan ta na hindi patubo ang Ginoo if we are opening our eyes, no? Kita nato nga na may nagtubo din sa atong lataran. And that's the answer of our prayer. Muna di ay tubag sa atong mga pag-angko. Ato ba na siya na-experience mga kaigsunan? No? So, siguro some of us, mauna ang atong experience. Mauna nga, ato ang yun ma-declare. No? Ato ang yun ma-proclaim ang kaayo sa Ginoo tungod sa iyahang mga pamaagi. Dinhi ka nato, o ato ang yun masulayan ang iyahang bugma o kaluoy ka nato. So, this evening, lahi na po na tumiko ang ato ang isbutan, may tungod ni siya sa mother of all diseases. Ang inahan sa tanan ng mga sakit. Sa mga amo ang paglibot mga kaigsunan, kung naaga ni mga masakiton or na-refer ng mga masakiton kanato, ang una gid nako nga ipangutana, kamusta ang iyahang pagbawas or paglibang, no? So, sorry sa mga nagapaminaw nga nagakaon karon, pero this is very important. The reason nga na ay mga test po sa laboratory nga gitawag nga fecalysis, no? Kaning pag-examine sa atong hugaw. Kay sa pag-examine sa atong hugaw, may bawaan din ang mga sakit, no? Inyo ba nang nadungog? Inyo ba nang na-realize na naadi ay ingana nga pamaagi ang Ginoo nga kung of course kung layo kaayo ta na sa layo ang inyong panimalay sa sentro, layo kaayo ang mga laboratories, pwede po na ninyo makamuna lang mo tanaw. No? Kaya na may normal. So, dili ta ingon nga kanang manluod o sa na siya, na term, sa atong hugaw kay dinha, nagpahibalo ka nato kung unsa ang kondisyon sa atong lawas. So, ingana ka, maayo ang Ginoo, bisan pa aning mga hugaw na nagagawa sa atong lawas, naatay siya minsahi para ka nato. No? So, tanaw nato ang color, ang iyahang kataason, ang iyahang shape, no? Naatay na siya ng mga pagtuon.
So, dili na to siya ingon nga isalig na lang ang tanan dinha sa laboratory or mga doctors. Kita mismo sa atong kaugalingon, kinahanglan na atay responsibility nga mutuon niining ato ang body, no? Kaning atong lawas. Kay kita, steward ta sa Ginoo. Gitagyanan ta niya niining atong lawas aron makahimaya ta sa iyaha. So, ang dako nato nga pagtulunan na kinahanglan igahin kaning pagtuon sa atong lawas nga mo'y templo sa Ginoo. Usa ni siya ka living machinery. No? So, nga ato ang yun, yung ganitag machinery, daghang kaaya na siya mga machines, no? Naana sila'y mga gikinahanglan nga sa mga nag-troubleshooter or kanang gitawag nato nga kung sa sakyanan pa na, kanang mga nag-aayo ana, kahibalo na sila ilang gitunan ang specification, ang mga pag-troubleshoot kung naay mga masira ana, naguba ana nga part or bahin sa makina. So kita po, okay, kita man ang gitugyanan sa Ginoo ning atong lawas nga mo'y templo sa Ginoo, naapod tay duty, no? Duty gina nato nga kinahanglan yun nga tun-an nato ang atong lawas nga sa panahon nga dili siya normal, na abnormalities na, ato man na siyang ma-feel, no? Ato man ang ato gina siya mabatyagan, no? Mapaminawan sa atong lawas nga there is something wrong. Kung lahi na ganing atong paminaw, usa na siya ka alarm sa ato nga there's something wrong sa sulod. No? Hindi lang sa gawas, something wrong sa sulod. Maunang ang usa sa mga subject nga gikinahanglan natong tun-an kay anatomy and physiology. Ko kana siya nga subject mga kaigsunan, dili lang na siya exclusive sa mga nagatuon sa kanitawag nato health practitioner or mga doctors, mga nurses, mga medical technologists, or unsa pa man nga mga related ana, mga services na itungod sa health. Kita mismo na atay duty to know for ourselves kung unsa ning ato ang lawas, unsa ang kailangan nato ipakaon, ipainom, unsa mga activities na gikinahanglan nato. Importante ni siya mga kaigsunan. Why? Again, kung ato ang i-define ning atong lawas ng may templo sa Ginoo, i-destroy ta sa Ginoo, mo nang giingon niya sa Biblia. Maunang sacred ang ato ang obligation, ang atong kapangakuhan niining atong lawas. Kay in the end, no, sa pagkuko mga kaigsunan, sulayan kita, pangutanon kita sa Ginoo, or hukman kita sa Ginoo kung dion sa nato ang atong lawas. Sa atong mga ginakaon, ginainom, diha tagin pagkahukman mga kaigsunan. Mao na nga, samtang napay kahigayunan, kinahanglan yun nato nga tun-an jud pagmaayo ning atong lawas. No? Aron makahimaya ta sa Ginoo. So, ang atong isutan, kanina nga maoy ato ang sentro, maoy constipation. Ingon na ito constipation, kanang dili ta makabawas. Ngano nga ato aning isutan? Sa ako nag-ingon nga every time nga na ay mga gusto nga magpa-counsel about sa ilang gibate, ang unang yun na po pangutanon is when was the last time kanus aman ang ulahin mo nga pagpawas. No? Kay daghan kaayo nga mga sakit, no? Mga sakit nga ang hinungdan po is kaning wala nakabawas. So imagine ka mga kaigsunan, nakakaon ta. Ang natural nga process sa atong lawas, ang ato ang ginakaon, kinahanglan na siya nga kung maayo kayo ng ating ikaon, of course, kuhaon na niya ang mga nutrients na kinahanglan sa atong lawas, vitamins and minerals. And then, ipagawas niya ang ato ang mga hugaw or mga waste na kanang dili na kailangan. No? So, sa i-excrete na, ipagawas na siya. So, kung ang atong ginakaon, dili po haom, no?
dili pod mao ang gi-prescribe sa Ginoo. Kay na prescription ng Ginoo may tungod sa ato ang pagkakaunon. Ato na mabasa sa Genesis 1:29. Ang pulong sa Ginoo dili siya molubad. No, dili siya ingon nga sa lahi nga panahon dili na siya dili na siya acceptable. So ang pulong sa Ginoo the same gid na siya makaisunan. Dili na siya mobanhin, dili na siya mausab-usab. Kung na mga pag-usap mga kaisunan, say for example, kaning mga pagkaon na gitemporaring gihatag sa Ginoo sa panahon after the flood. Naitagal to siya makaisunan nga hangtod ganus alam nila kaunon siya nga mga clean animals. Clean animals papunto mga kaisunan. No? Pero after that, dili na, no, ibalik na kay nagtubo naman ang mga plants, no, mga gulay, mga prutas. So, na-time yun yung itagal ang Ginoo. Specific ang Ginoo, mga kaisunan. No? Order ang Ginoo. Our God is a God of order. So, naagin na siya, specific ay siya sa iyang mga instructions sa iyang mga katawhan. Pero tungkol lagi kay nalamian na, no, mauna siya ang hinungdan na di na gusto mo balik sa kaning mga pagkaon na giprescribe sa Ginoo. But, naa siya yung mga lesson nga ginapalert sa ato biblically, no, kung ato ang nabasa ang kaagi sa mga Israelite din sa ilang pag-Exodus, ikan sa Egypt to wilderness, patulong sa Canaan, win din sila sa Ginoo. No? Buot pasabot nga, gikan sa meat-eater, pag-abot nila dito sa wilderness, no? Sa wilderness, gikon yun sila, gilutas din sila sa Ginoo. Aron nga mamahimo silang ready for Canaan, no? Sa Kanaan. So, usa ko gilutas sa Ginoo sa ilaha by providing them mana, no? Gihatagan sila sa Ginoo aning mana nga kinahanglan nilang kaunon, no? So, mana is an angel's food. Murag wafer siya mga kaisunan. So again, constipation, mauna siya, kaning mga diabetic patient, bantay mo, kaning inyong estado po nga wala mo nakalibang, mauna siya ang bantayan, katungay hypothyroidism, ato pong na-met kaning mga na-eye stroke or high blood, no? Morning nga mutaas ang ilang pressure tungod kay no, ang mga hugaw. Grabe kaayo. So, imagine lang, kung dili na siya, ang hugaw nato nga dili makagawas, usay may tamo sa ato ang lawas. Mapoison mga kaisunan. No? So, moabot na, mubalik, backfire na siya, balik siya, imbis nga mugawas siya, dili siya makagawas, kay nga naman, walay nagdasilhi sa agianan kaning ginatawag nga kaning sa ato ang colon, no? Sa ato ang long intestine. No, nga una siya. Kaya ang atong mga ginakaon, dili man siya ginatawag nga fiber. Ang atong ginakaon, more on flesh foods. So, kung ato ang tunan, bisan ang science karon mo prove na nga ang kadaghanan dili kadaghanan most no mo kadaghanan nga ang mga sakit karon attributed yun ang kanang nga sakit sa mga ginakaon nato. Ilabi na gyud kung atong ginakaon is meat, no, kaning mga pagkaon sa unod o kaning mga dairy, kaning mga milk, no, gatas, itlog, cheese, mao na siyang milk products nga maoy hinungdan sa ato ang dili paglibang. So, mao nang ato ang batayan tungod kay base ng imuhang ginabatik karon, ang iyahang hinungdan ni Ana, ang usa sa mga hinungdan, actually, constipation is kaning simptomas sa daghang kaayong mga sakit, no? Multiple sclerosis, mao na siya ang usa sa mga hinungdan po. Mao na ang kinahanglan nato hinluan. Hinluan. So, unsa nga pamaagi? Unsa nga ato ang buhaton? O, dito sa ato ang buhaton.
kay mao man pinaka-importante. Kinahanglan din nato mag-lifestyle change. Kinahanglan usabon din nato ang ato ang mga pamaagi sa pagkaon, sa pag-inom, sa pagbuhat. Nawa na siya. Bisan pa kaning ato ang salina na anak siya kalabutan sa health, Lord, or pagbaton o maayong panlawas. So, unsa may atong buhaton? Kay ang atong principles din nga always instill sa matag usab. In case of sickness, cause should be ascertained. Kinahanglan din nato tun-an unsa hinungdan sa ato ang mga sakit. So, sa kadaghanan, ang hinungdan sa atong mga sakit, sa atong ginakaon, nga dili siya gi-prescribe sa Ginoo. Mao na nga ang usa ka makina na imuhang tubilan o dili mao mo sa gi-prescribe nga tubil, madaot na siya. So, mao ni siya ang mahitabo sa ato ang lawas. Kung madaot, mao na ni siya mga sakit-sakit, daghan kaayo nga mga sakit nga ato ang yun ma-experience. So, ang mga anak unta sa Ginoo, dili maka-experience aning mga sakit tungod kay we are provided with kaning mga information sa Bible, no? O katong mga Seventh-day Adventist spirit of prophecy kay clearly, klaro kaayo din na hisgutan ni siya. So, ang hinungdan again, ato ang yun i-ascertain, ato ang yun tukion, no? O kung gusto nato yun nga kinabuhi nga kinahanglan nga mahingsog, ato ang sundon yun ang prescription sa Ginoo. Maura yun ang mga kaigsunan. Obedience yun ang pinakalintunganay sa tanang butang, no, sa balaod sa Ginoo, aron nga mahimot tang malipayon. Kung magmasakiton ta mga kaigsunan, dili ta malipay. Mauna nga ato ang yun tunan pagmaayo, nga ang pagbaton o kaayuhan sa atong panawas, ang kay dinha, ang susi dinha, ang yawi ana, is ang pagkamatinumano nato sa balaod sa Ginoo. So again, unsa hinungdan ang atong mga ginakaon. So ang atong ginakaon nga wala gani siya fiber, mauna siya. So mustak lang na siya sa ato ang colon or sa ato ang small intestine or mag-backfire na siya makaisunan. Mauna nga madaot ang uban nato nga mga organs sa ato ang lawas. So ingana. So unsaon pag treat ani kay I know for sure nga kamo basta naagad tay mga sakit ang ato una-una dahil unsaon pag unsa ang buhaton para maayo ko. So kinahanglan gyud nga ang ato ang mga pamaagi dinhi, pamaagi sa Ginoo mga kaigsunan. Una-una gyud atong i-admitar sa atong kaugalingon nga naatay sayop, no? Lapas ta sa balaod sa Ginoo, sa physical or sa natural. Mao nang nga mangayo ta og kapasayloan. Ikumpisan nato atong mga sala. Nga kaning atong lawas kung ato ay siya i-consider nga sacred ni siya, nga naatay buluhaton, kinahanglan nato ni ikumpisal sa Ginoo ang ato ang mga sayop, tabangan ta niya, no, magrepenta, ingon ganing repentance, pag inulso, dili na nato balikan ang mga hinungdan sa ato ang sakit para tabangan ta sa Ginoo. So naada yung paghinlo. Kaning paghinlo nato mga kaisunan, importante kayo, cleansing. So sa unsa nga pamahagi ang pag-cleanse nato sa atong lawas. So naa dinha mga kaisunan, kinahanglan ang atong ginakaon makapahinlo. So maning mga kapahinlo mga kaisunan, kaning mga fiber foods. So naatay mga kaning unpolished na mga pagkaon, mga unrefined. Ay mo nga ita unrefined, dili katong gikis-kisan yun ang ato ang mga kaning atong bugas or kanang mukhaon ta o kanang mga white rice, dili naman na siya unpolished, refined na siya makaigsunan. So wala na siya fiber. Dili siya makatabang sa ato ang makapagawas na siya o kanibugaw sa atong lawas. Kaning mga beans, no, mga legumes, mo nang ato ang gikinahanglan. O gikinahanglan nato o pag-inom o daghang tubig yun. Okay, mauna siya ang maka-wash out sa mga toxin sa atong lawas, makatabang na siya, no, nga iyang ma-transport, iyang parehalo na sa tubig nga
kanang manghinlo ta, parang water, tubig is number 1 cleansing agent. So, mo na siya hiluan nato ang ato ang lawas dinha. O kinahanglan nato exercise, no? Kay para kaning ato ang movement sa ato ang mga organs mo lihok na siya mga kaisunan, makatabang na siya. O sa mga ingon ta usi ato buhaton, usi atong imnon, mga herbs or natural ang ato ang padasig dinhi kay mao na siya aprobado sa Ginoo. So kaning olive oil mga kaigsunan, i-try ninyo. So sa daghan ng mga panahon daghan na kaayo nga mga nahimo nga mga saksi, nahimo na nga experience nila ni siya. Na ay panahon nga nainitawag sa atoa kay itaas yun kay stroke ang amahan pagkatapos nitaas yun ang iyahang BP. No? So, ato ang ipangutanan dayon. Kanusa na siya, nag-last na libang. No? So, tulo ka adlaw. So, mapuliso na kita ang mga kaigsunan, ang uban na, magsuka-suka na. No? Sa amo ang case, ato ang case, no? Di pwede nga di ka makabawas nga day. Kay malabad din ang atong ulo, magsuka-suka ta, ganito siya, mapuliso na ta. No? Mag-backfire na ang mga hugaw sa ato ang lawas. So, ato ang gihiskutan kaniya katong olive oil. So, true, tinuod mga kaigsunan, makatabang yun, mga pila na naka-minutes or an hour, mugawas yun na siya. Naabot tayo isuon na for 15 days na, nga wala yun nakabawas. That's very, very grabe. Kaya na ang iyahang constipation. Pero sa liha nga nakadungog siya sa ato ang pagsigya. No? First time po niya makaigsunan. Salamat kay gigiyahan siya sa Ginoo nga maka-tune in sa iyang radio. First time niya nga nahimo nga maotoy dalan nga nakatabang sa iyahang gibate. Mga nakabawa siya kung higaan ang iyahang paminaw. No, kung diligaanan yung paminaw na yung mga back pain, basin lang wala mo nakabawas ana or constipated mo. Dili mo pasabot nga nakabawas food mo no nga okay lang. So atong i-consider po kung sa kadaghan o sa forma ana mao di ay na siya mga kaisunan no nga kinahanglan nato gyud nga mahibaw-an siya na siya ng mga pamaagi tungod kay again no kana siya makatabang kanato sa paghimo og mga lakang nga maayo gyud aron nga mahiway ta sa mga sakit. Very important kaayo. Again, importante kaayo ni siya ng sabta nato, especially in our time. Nga kita po maay kaalam. Naay kitay kaalam mga kaigsunan kay kung wala tay kaalam, dali ta magpanik. Dali ta magpanik. O at times, dili lang constipation atong isdutan dali karon. Kaning nga diarrhea, kaning suka o kalibang mga kaigsunan. Kung naay galing suka o kalibang, ang pinakahadlok din ha is dehydration. Dehydration mga kaigsunan. Kanang, kung makulang ganit o tubig sa atong lawas, mag-try nga ma-hallucinate na ta. No? Nakakita na ba mo nga kanang tao nga nag-hallucinate? No? Tungod kay na ay nagproblema na siya sa iyang kidney, murag buang mga kaigsunan. So, mo na siyang ginalikayan nato. No? Or ang uban anak mga tayo yun, kung dili siya mamahimo yun nga matabang. So, sa atong family, dapat, no, ato ang ginaampo no, nga ang matang pamilya unta na atay mga kit, no, na atay mga gamit ba, nga aron nga matabangan nato ang ato ang kaugalingon, ang ato ang pamilya, usaon nato in times na maabot ni siya. Okay ba nung aning rehydration drink? No? Kanang maka-rehydrate sa ato ang. So, unsa man ni siya? Kung naatay buko din ha, no? Buko, naatay kaning, or tubig. Pwede na lang tubig, butangan nato, kasi butangan nato asukal, mao na siya ang rehydration drink. Pero kung naay available naman sa ato ang coconut water, naatay lemon, no, mo na siya ang atong butang ato ang i-mix plus ang kaning asin, no, mo na siya makatabang sa ato. Ipinom nato bisan gani kaning dengue, no, ang usa sa mga
kahadlukan aning dengue kaning ma-dehydrate. No, mao na nga kinahanglan nato og painom gyud og fluid. Kinahanglan nato ipainom og kaning rehydration drink. Dili kadtong mga energy drink mga kaisunan ha kay basin malumos ang kasing-kasing anak mahimo na hinungon nga hinungdan nga ang inyong pasyente magrabe anak. So kinahanglan mahimo kang maigmat o kinahanglan pod nga ang sa tawag ni siya nga kinahanglan nga makasave ta og life dili nga maoy hinungdan nga makadaot na hinuon ta or kita hinungdan nga mahimo nga ang pasyente musamot na sa iyang gibate. So again, kinahanglan nato magkaon o mga pagkaon nga fibers, no, mga soluble fibers nga naa din ha sa mga nuts, seeds, beans, lentils, mga peas, prutas, utanon, no, kay diha na siya nato makuha or medyo dili mo kapati dito na atay mga gitawag nga non-fermentable soluble fibers nga gusto nato mong palit na dinha sa mga parmasya kaning mga soluble kaning silyong no sana siya. So katong mga gusto nga or mangutana about ani pwede mo text sa ato pwede mo mag-message sa ato okay na atay ihatag na numero dinha sa inyo ha. Before po ko malimot ako na lang ihatag sa inyo ha, 0926-558-1313. Again, 0926-558-1313 or 0933-8662588. So, usap po, no, kaning exercise. Kinahanglan i-exercise din nato atong lawas. Mo ni siguro kadaghanan ngano nga naay pagbati niini kay ngano wala na time. No, nga mag-exercise sa ato ang kaugalingon. O naay mga laxative nga mga herbs actually. No, kung diha sa mga bukid-bukid kung nakaila mo aning kanaka, no, makatabang na siya kanaka o naay mga gitawag nga probiotic, prebiotic nga mga foods. No, kung naatay kabalugta mo prepare ani kaning number 1 nga probiotic nga food is kaning kimchi. Na mo na siya probiotic nga food. No? So naapoy mga laxative food or laxative nga mga mainom nga naa sa pharmacy pero make sure nga kana siya makaayo. No? Kay di kinahanglan po na siya nga more on water lagi. No? Mo na siya ang di kinahanglan. Or kaning mga prebiotic kanina probiotic nga food. No, sa mga itawag nga na ferment siya ginagmay, kaning naapoy kaning prebiotic food. So, asa ba rin siya nato? No, sa atong kusina, tanawan na ninyo kung naamoy ahos, bumbay, that is prebiotic food. No, prebiotic food. O kung naamoy saging, mauna siya, makatabang na siya. Pero ingon mo nga ang saging, makatubol man or makaunsa man. No, kinahanglan gyud nga ato ang kaunon sa sakto pud nga panahon. Kanang gabi kung mahimo dili na nato kaunon kay ngano man sa tanan nga mga prutas mao ni siya ang pinakadugay nga makilis. No, so katong mga kanang mga fruits nga dali lang kaayo mahilis, especially mga watery nga mga foods or fruits mas maayo na siya. O kung maka-afford mo, try mo o ganang magnesium citrate, no? Popular remedy po niya siya against constipation. Tungod kay na siya gitawag nga osmotic laxative na property. Or, kung naaraman mo din ha, makakita mo sa mga malls kung naay mga kaisuna nato din nga nakailaani kaning prunes, makatabang po na siya, no? Prunes. Basta dili ganit ta makalibang. Kung naalang ta sa mga malls, gusto nato nga diha makuha sa ato ang mga pamaagi na ay prunes, na ay prune juice, no? Sulayan na nato ng prune juice, kaya ato nang masulayan sa mga bata, no? Kay, kung man siya, liquid man siya kaysa sa katong ilahang kaunon. O kanang, na may problema sa kaning inyong pag-ihi, kung kidney na po,
try ninyo ang cranberry juice. Pero make sure na kanang inyong mga juices nga mapalit sa mga malls, dili siya kaning sugary or kanang naay kwan ba, naay tamis, naay sugar. So, again, atong isutan nga, i-avoid nato ang mga dairy product kay mao ni siya usahay or dili sa kanunay, especially sa mga baby, no, sa mga bata pa kaayo, ang mga ginikanan maghuna-una nga nung sa hinungdan sa dili makalibang ang bata. It is because of this, no? Kay tungod kay ang ilang kaning work sa digestive system nato, dili pa siya kaning kaya, no, sa mga, especially sa mga bata. So, again, associated ni siyang constipation sa naay mga irritable bowel syndrome o kung dili ta makalibang mga kaigsunan, mapugos nato nga to the extent nga magka-almoranas ta, no? Sa basan inyo hanay almoranas, bantayan nato mga kaigsunan kay basin mamahingo na siya kung dili nato siya matagaan og solusyon, you are candidate for colon cancer. No, mo na siya ato ang batayan. So kanang mga diabetic patient, naadinha sa inyong mga igsuon, pamilya, pangutan agod kung ang ilang pagbawas okay ba, no? Kay kinahanglan man gyud nato og i-cleanse, no? Kinahanglan nato ihabwa. Kung kaning ato ang tiyan gani mga kaisunan sa tiyan, kaning bil kanang dako na siya, tan-aw gud ihikapa ninyo inyong mga kung amoy bil mga kaisunan, meaning to say, mauna siya ang kaning hugaw nga ato ang ginatipig-tipigan din ha, no? Aside from ang mga fats na, kaya kung mamingon fats, ang uban ana mga kaisunan, that is our kanang ko na nato, hugaw na nato, makinahanglan din siya mapagawas. So, atong i-consider kaning cleansing. Dagang kayong mga pamaagi sa cleansing po, no? So, kung kaning constipation ang problema, kinahanglan gyud ang atong pagkakaunon more on kanang fiber siya ng mga pagkaon. Mo na siya ang kinahanglan. Or naatay musulod sa programa sa cleansing, kay naanay mga kanang smoothie nga gina-prepare para sa mga constipated. Mo na siya ato ang gikinahanglan gyud nga buhaton. So dili ta maghulat, no? Nga maglalaan ng atong gibati o magpa-check up ta o mainan ta nga you are already in this stage, no? Kay kaning sakit na ama ni siya stages, no? Murag na ay kwan eskwelahan ba na grado, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Ngayon na itang stage 1, ang iyahang coverage sa iyahang kaning problema, dinha pa lang, gamay pa lang, around that organ. Ngayon nga itag stage 2, nidako na po na siya. Ngayon tag stage 3, samot na yun. O stage 4, murag lison na kaayo, no? Nga ato ang tabangan. Sa grasya na lang yun sa Ginoo, sa iyahang pagtabang sa atoa. No? Kaya siya raman yun ang makatabang sa atoa sa time nga, kaning ani ang ato ang mga ipangbati. No, kung makitaan sa Ginoo nga that we are sincere na magamit ta, mahimot ang panalangin sa uban, kaya usahay kaning ato ang kaning atong sakit mga kaisunan, panalangin kubaya ni siya usahay. No, kay ngano man from our faith, gikan din sa atong pagtuo sa atong Ginoo nga ato ang gibuhat ang iyahang instruction, ang iyang direction mga kaisunan, mahimot ang panalangin sa uban. Pero kung nakita niya, kaya nakita man niya ang unahan, no, pagkahumad, dili ta masinulundon, makapahulay kita sa atong sakit, mo na nga na yung mga premature death. No? Ang Biblia nag-iskot, anak, mga premature death. Sa kaning obituary gani diya sa Biblia, kung ato ang mabasa sa Genesis, ang mga katawhan sa Ginoo, ang ilang mga edad, 900 plus, no, 900 plus, kung nangamatay sila nga walay sakit, nangamatay sila sa katigulangon. Sa maunang akong concept, mamatay ang sa katao, kanang matigulang na siya.
Pero karon nga panahon, dili na kasaligan kay ganun unsa man. Bisan pa baby, mga bata, batanon, premature death, no? Nga kita ang hinungdan, kita ang ato ang mga buhat, pag-amuma sa atong lawas, may hinungdan sa atong mga sakit. So, kinahanglan nga mamahimo ta mamaalamon mga kaigsunan. Tungod kay kaning atong lawas, so balik-balik nato no, nga ginahisgutan, dili nato wala tay puas nga ato ani i-share nga naatay duty, naatay katungdanan sa ato ang lawas kay in the end, no? Pagahukman ta kung unsay atong gibuhat nining atong lawas, whether it be good or bad, no? Sa ato ang lawas, no? Kay ang Ginoo dili gyud nato siya matiaw-tiawan. Sa Galatia ato nang babasa, no? God cannot be mocked. Kung unsay atong gipugas mao gid ang atong anihon. Dili gyud mamahimo nga ang Biblia masayop mga kaigsunan kay pulong man na siya sa Dios. Kung karon ay mga kinaya usahay baya tang kanang pagkahambog mga kaigsunan, no? So matayan na nato kay base mao nay makapukan sa atoa. Karon wala pa na, no? Sama sa ingon sa uban dili man na siya sili na diretso dayon nga mo apikto or mohatag og epekto sa atoa, mo na nga matingala na lang pud ta usahay nakaning ato og sakit sa kalit lang, no? Sa kalit lang mamahimo siyang i-declare na nga you are already on this stage, no? Chronic na ang imong diseases kaya nga naman usa lang din ang kabikin mga kaigsunan. So ang gisgutan sa Ginoo sa atoa sa Biblia naghisgot nga siya o cleansing. Nahihilo din siya o paghinlo, no? Kaya ang Ginoo sa iyahang kinaiya, sa iyahang buluhaton nga nagaayo o masakiton, ang iyahang ginaiskutan gyud nga go and sin no more. So dili gito magpakasala nga dili nato laglagon kaning atong lawas. Sa unsa nga pamaagi nga malaglag nato atong lawas, kung may sakit na ta, asa gikan ang sakit? Sa ato ang ginakaon, ginainom, o bisan pa sa atong mga ginabuhan. So, nahinaot ko nga kani siya nga ato ang ginasaysay din, dili siya mahimong makawang ka nato. Kung dili na atay sense of kanang gitawag nato, responsibility o accountability nga in the end, no, na ay Ginoo nga ato ang tagaan o pagtubag ani kung nahimo ba nato ang ato ang mga buluhaton, no, sa iyang pagpahirap ka nato sa kinabuhi, steward ta ani atong kinabuhi, kung nahimo ba nato ang ato ang mga buluhaton. So nahinamot ko nga ang ato ang mga pagtuon karon nakahatag og kaayuhan sa katapusan. Again, kung naatay mga pagpangutana, natay gusto nga ipaabot dinhi sa ato ang simbihanan, sa ato ang social media. Although this is a pre-recorded, no, nga ato ang gibuhat karon tungod kay natay pagabuhaton, we are happy, no, nga mamahimo nga matubagan ninyo ang mga pagpangutana. Ang gusto gyud sa Ginoo sa ato mahimo ta healthy, happy, and holy people. Mao na siya ang ato ang gina-desire pod, no, nga ato ang kabuton pinaagi sa tabang sa Ginoo. God bless kanatong tanan ug maayong gabi. Okay. Salamat sa mga health teacher, no? Ni Sister Risha. Alang sa tanan mga nakadungog, pwede mo mag-message, no, kang Sister Risha gamit ang mga cell numbers nga bago lamang niya gisulti karon, no? Open to siya igsoon kung sa man ang inyong mga same diha na ato, no? Aron nga matabangan ang matag usa sa ato ang mga gipagbati karon o nga din mamahimong magabalipayong ta sa atong pagpangalanan. Okay, dinita karon sa gospel message nga akong pagdaduna pa sa dili pa muawit sa taigsoon, no? Alang kanatong tanan muawit ta nagauluhan ang atong pag-awiton o until then.
My heart can sing when I pause to remember a heart in Him is but a stepping stone along a trail that's winding always upward. This troubled world is not my final home, but until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. The things of earth will dim and lose their value if we recall they're borrowed for a while. And things of earth that cause the heart to tremble, remember there will only bring us harm. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. This weary world, with all its toil and struggle, may take its toll of misery and strife. But Christ will come to take me home to heaven and be with Him for all eternity. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. Until the day God calls me home. Amen. Salamat sa maong awit na nagasaysay ka nato nga kita magapaabot sa atong Dios nga makauban siya niya ng balay na atong gilong maong langit hangtod kahanturan kauban niya. Okay. Dili ta igsoon sa pagpadayon sa mensahe nga ato ang disgutan ni atong miaging Domingo. May tungod ni sa Kristohanon, mga Kristohanon nga niani ni kalibutan karon.
unsaon nato sila maila. Okay? Unsaon nato sila maila nga diin ma-distinguish nato sila nga dili sila taga kalibutan kundi mga Kristohanon nga mga katawan sa Ginoo. Okay? Niadto katapusan nga teksto nga atong ihatag Filipos 4:8, no? Filipos 4:8 nga nagasaysay nga ang pagkinabuhi, no? Pagkinabuhi sa mga Kristohanon kinahanglan matinud-anon, no? Matinud-anon unsa ning honest gani? Tinud-anay, no? Matuod nya maayo uutan, no? Putli ang pagkinabuhi. Hiligugmaon, no? Nya walay kasaway. No? Meaning ang mga kinaiya maayo, dalaygon. So kung unsa man ang mga butang igsoon nga mahisibo nini, la atong pagabuhaton, no? Oo. Mga butang nga tinud-anay, mga matuod, la atong buhaton. Mga butang nga putli or dulunggan o ngay dulungan sa tawag na halangdon. No. Maayo, putli, no? Hiligugmaon. Maayo ang tinibang ang walay kasaway kana ng mga butang igsoon. Batasan mo na atong himuon pagabuhaton na aron mailan gyud ta nga kita iya sa Ginoo. Bisan to nagapuyo ta ng kalibutan pero mailhan nga iya ta sa Ginoo. Tungod kay atong kinaiya nindot, no? Kinaiya sa Ginoo. Dili kinaiya sa tawhanon. Oo. So mo ni igso ang mga pagpadasig sa matag usa kanato. Alright, padayon ta. Ang tinuod nga Kristohanon magatugot niini nga mga prinsipyo nga magadirekta sa tanan niyang mga pagpili, labi na sa iyang mga pagbuhat, pagbasa, pagpaminaw, sa gitan-aw, no, sa tanan. No? Isip pagpahinumdom nga kita, mamahimo gayud nga mga katawhan sa Ginoo. No, diha sa 2 Timoteo 3:4, dugang igsoon, no? Nga din ang Biblia nagapaila sa mga katawhan nga adunay desire, labi na bitaw kining kadaghanan karon kining entertainment, kalingawan, or unsa pa, no? Gi-describe ni Biblia kung unsa ni kalingawan atong gusto, hudyaka, o naani 2 Timoteo 3:4. Nagayon dinhi, mabudhion ang tawag, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, nga nagahigugma sa kalipayan, inay sa Dios unta hinuon. O, klaro no? Mabudhion. So, ang tawag sa ato ay ikson kung kalibutanon ta. Mabudhion, madali-dalion, wa pagani ma-obserbaryo, wa pamakit-ig, kung unsa ang padulngan, nalagi buhat na. No? Ya, tigpaburot. Meaning, unsa ning tigpaburot? Hambog. No, kana. Ang kaugalingon ang ipataas, hambogiro. Madali-dalion, tigpaburot. Nga nagahigugma sa kalipay, inay sa Dios unta hinuon. So, doon na ba'y kaluwasan ni? Kung maingani ang atong kinaiyaikson, batasan. So, naghisgot alang sa mga bag-ulang ng tune-in, diya sa Facebook. Naghisgot ta sa mga Kristohanon na kinaiya. Kung saan to pag-ila ang mga katawhan sa Ginoo. O kung gusto ta nga mahitawag ng mga katawhan sa Ginoo, na mao ni ato ang pagkinabuhian, batasanon ng mga maayo nga batasan dili ng kalibutanon. Diyan sa Pinadayag, dugang paigsoon, Pinadayag 22, versikulo 15, dugang pa nga pagsaysay sa mga tao nga hindi bang mahilig o sige fiction, dili tinuod, no? O fiction.
mahilig tag-fiction ng mga balasahon, talanaw. Pinariyag 22. Naani igsoon. 22:15. Magayon din sa gawas anaa ang mga iro o ang mga lumayan o ang makihilawason o ang mga mamumuno o ang mga magsisimbag mga Diyos-Diyos o ang tanang nagahigugma o nagabatasan sa pagpamakak. So naani igsoon, gidugang na description, kanang dili tinut-anay, no? Mga piki, mga lumayan, no? Kung lumayan, dili gini sa Ginoo, no? Dili gini sa Ginoo. Sa pag-ingon din ha, no? Sa 15, lumayan, makihilawason, ha? Dili na iya sa Ginoo, kung nakibatasan niya na, dili kaya sa Ginoo. Mamumuno, meaning, daghang kag gipangpatay siguro, no? O mga magsisimbang mga Diyos-Diyos. Pero tindagan ng Diyos-Diyos atong kinabuhi, no? So bantay nato ni. Dito sa kakaraanan, no? Dito sa Ephesus, naay mga katawhan nga sa dihang na converter, dito ni sa Ephesus, na sila gibuhat sa ilahang mga balasahon. Nindot niyo panikingnan igsoon. Gibuhat ni sa Ephesus sa karaan kapanahonan. Dinhili sa buhat 19. Kung naamoy mga Biblia igsoon. Pwede nato ning sundugon, mga katawhan, na sa dihang na converter sila sa Ginoo, na aslay gipangbuhat sa mga libro nila, mga balasahon, na iya sa kalibutan. Daghang mga balasahon sa kalibutan, no? Nag-promote sa kalibutan. Mga butang na iya sa kalibutan. Naandari, 19 sa buhat. Nagaingon din atong pagbasahon, o daghan sa mga naghimog mga pagpanglamat kanhi, mipundok sa ilang mga basahon, o kiniilang gisuno sa atubangan sa tanan, o ilang gikwinta ang bili ni ining tanan, o ilang nasuta nga kini mikabat sa kaliman kalibo ka mga salapi. Pag naali tayo mga balasahon sa itong panimalay igsoon nga iya sa kalibutan, wala mag-promote o espirituhanon, wala pagsunugon na, wa man pulos, ayaw ka ba lang iyang presyo, mahalon na ba ni sa una? Okay ka na, kung tuig na, wala na naibili. No? Wala na. Mo nang gimuha sa Ephesus, gipang sunod, yapang kwenta, dako-dako. Ang kantidad, mawili ba tal? Dili, pareha sa mga Ephesus, wala mawili. No? Gisunog. Sunugo na ito na isog, kaya makadalgal man, labi na sa atong mga kabataan. Una ating mga kabataan, madaldal ang atong mga kabataan, magproblema ta, no? Magproblema ta kung unsaon nato sila paggiyan nga sila mamahimong espirituhanon. Nga naman, may mga butang kalibutanon na magpugong nila nga dili sila mamahimong espirituhanon sa atong panimalay. Now, sa mga balasahon na mga romance, mga novels, na dapat mawala na sa atong panimalay. Mga Harry Potter, wala na. O sa may kahatagan ng relihiyoso nagkahas-kahas na kwarta. Makapabos ba na sa atong espirituhanon na aspektos kinabuhi? Dili. Dinita sa music. Perting nakahana naman yung music, mga hilig sa music. Mga kabataan, mahilig yung music sa kalibutan. Pwede ba na? Kung mga lagad sa Ginoo, ang atong mga music, kalibutanon, dili, espirituhanon. Colossus 3:16, it's on. Nana sa atong mga Biblia. Kung sa giingon sa Colossus 3:16, ang pulong ni Kristo papuy-a na magagayaon gayud diha kaninyo sa magatudlo ay o magatinambagay kamo ang usa sa usa
sa tanang kaalam, o sa mag-aawit kamog mga salmo, o mga alawiton, o mga awit na espirituhanon, uban ang pagkamapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Unsa atong pagkakantahon, mga kabatan-unan, mga ginikanan, o nasultihan atong mga kabataan. Colossus 3:16. Unsa daw? Uy, mga salmo. Asa man ang salmo? Biblia. Kanang psalms, mga songs, hymns, mga hymnal, espirituhanon, spiritual songs. Bantayan po yung spiritual songs. Kaya na mga spiritual songs na ang lyrics gikan sa Biblia, pero ang tono, ang sonata, ang timing, kalibutanon. Oh. Naapoy, mingaw kaayo, makahinuklog, pero ang lyrics mix Biblia o kalibutanon. Bantayanan ko na. No? Kinahanglan lun-lun. Espirituhanon, makapatubo, makapabusa itong espirituhanon ng espiritu sa kinabuhi. Salmo, mga hymnal, spiritual songs. Kanang religious songs, 50-50 na. Kaya basta makanta na sa FM na nagitawag na siya secularized na. O kalibutanon na, i-adaptar na sa kalibutan. Nagaghanag mga remix. O mga, sa tawag na ito na, version, edition, usa na. Daghana. No? Ma-modern na. Manang careful ta. No? Kay nasambugan na ang tawag ana igsuon. Nasambugan. Dili na putli or pure na iya sa Ginoo. Now, sa music na, kung ano sa atong ipangbasa, ipangtanaw, music, kini nga itong mga associations. So, saan yung associations? Mga friends, peers. Pwede ba nga, bisag kinsa ang atong mga higala para dagatag friends? Okay ra ba? Ano pusultihon ang Biblia? Kaya kung tawhanon lang, ang nindot kayong dagat friends. Okay? Sige daw. Proverbio 13:20. Okay, unsa may giingon sa Proverbio 13:20? May tungod sa pakipag-association, pakighigala ay. Okay. Pwede ba, bisag kinsa, pakighigala ta? Padaghanay ba? Proverbio 13:20. Ang giingon din lakat uban sa taong manggialamon o ikaw mahimong manggialamon apan ang kauban sa mga buang magaantos tungod niya na uy. Ang atong associations di ay pilion, iksoon. Pagapilion. Kinahanglan kanang manggialamon, dili ko to sabot kanang mga bright, mga genius. Kundili kanang mga espirituhanon, nangalagad sa Ginoo kabalo kung unsa ang maayo, kabalo unsa ang dautan. Pag manggialamon, di gina magbuhat og kadautan, dili gina magbuhat og dili maayo. Kay kung nga mga friends, mga barkada, sige buhat og dili maayo, kawatan, manulis, mo take advantage, manghilabot, mamarigla, madamay ta, bisag wala ta magbuhat og ingana. Oh, madamay. Accessories ang tawag ana igsoon. Apilon kag dakop kung dakonon tong imong mga higala, apilon kag dakop sa mga pulis. Sa mga friends po, pag makita nila, uy, si Kuan, Moni, si atong friend nga si Kuan, si Juan, ang iyang mga kauban po nalain kay mga bugoy, mga adik po na siya na magpalayo sila sa imuha. Kaya naman, nadamay ka, kay mo man ang imuhang mga friends. Ibis makihigala pa unta siya sa imuha, nakita man nila ang sapikas sa grupo na imong kuyugan, giubanan, na mga lain. So, inga na iksoon, ang gusto po sa Ginoo, hala pamili. Tinabay at tayo panultihon. Tell me who your friends, and I will tell you who you are. Kung imong mga barkada, mga palasigarilyo, palahubo, na ikaw po, medyo mahilig po ka anak. Although na exception. No? Na exemption. So, inga na iksoon, kung mga adik imong friends, na posible, medyo adik po ka. Oh. Inga na iksoon, murang mailhantas kalibutan, kung ang ato ang
pinaagi sa atong mga pagkinabuhi, mga barkada. No? So mamili ta. Ato silang pansinon, okay, pero dili gid sila a close friend nato. Dili pwede. No? Kaya makadaot sila kanato. Diya sa Salmo 1, 1-3, bulahan ang tao nga nagalakat, dili sa mga pagpanambag sa mga dili Diyos nun. Karang wala ta makipagsandurot sa mga wala nang alagad. No? Wa pod ta nagatindog diha sa mga dalan sa mga makasasala, meaning wa ta magkinabuhi sumala sa ilang pagkinabuhi. Wa pod ta nagalingkod sa mga lingkuranan nga mayubiton, mayaga-yagaon, kanang mga tambay, tawag. Dili man ingon pag ratsada sa tanang nag-standby, no? May muagi gani ilang pangilagkan, no? Ilang taghuyan, mga ingana, dili malipay ang Ginoo niya na igsoon, no? Kung dili ang kalipay noon sa Dios, kung kita ana nagatuman sa iyang mga kabalauran, nagaampo, nagaduol kaniya matag adlaw ug gabi, ug siya mamahimong sa kakahoy nga gitanom diya sa mga katubigan o nagadala o mga bunga sa matag panahon. Ang iyang mga dahon, no? Dili mo laya, no? Na dili sama niya atong mga kahoy nga manlaya. Meaning kung kita po mga lagad sa Ginoo, ligon ta, dasig ta, dili ta malaglag sa kadautan. Mulay bot pasabot igsoon, no? Oo. So, piliyo na ito igsoon. No? Friend man nato sila. Pero dili ingon nga suod nga sila kanunay ato ang kuyugan. No, mamili tag ato ang mga kaparihas, mga pagpanabot kaparihas. No? Di magina pagkakuyog ng sabaan o hilumon. Diba? Kaya di maganahan hilumon o saba. Ang sabaan po, di mo ganahan hilumon. Di gina magkakuyog. Mao po na ang espirituhanon o kalibutanon ng mga tao. Ang kalibutanon ng tao, di na ganahan makipagsandurot sa mga espirituhanon. Kaya sige na sila sultihan sa pulong sa Ginoo. Hindi na ganahan ang kalibutan, anak. Ang mga espirituhanon po, di po ganahan makikauban ni mga worldly, kay madaot ang ilang reputasyon. Ni mismo mensahe sila sa kalibutan, dili sila paminawan, ano naman, ang kauban, ang partner, kalibutanon. Bugoy, maldito, o saba. Ingana. So, unsa ito pagkabuhaton? Isip dipinsa sa tanang mga kalapasan, pagpakasala. Salmo 119:11 igsoon. Basaha. Kung sa atong buhaton, agid dipinsa, naroon dita maihap nga kauban nato ang kalibutan. Salmo 119:11, sa akong kasing-kasing, ginatipigan ko ang imong pulong. Aron dili ako makasala, bato kanimo. So, tuman ta sa pulong sa Ginoo atong kinabuhian. I-apply dili lang basahon, kung dili i-apply yun kinabuhian. Mo ni ang dipinsa nato igsoon, no, sa kalibutanong urog. Na dili ta madaldal sa mga tambag hatak sa kalibutan. No? Ang iyang pulong ato ang basahon, tunan, kinabuhian mo nang itanom sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga alipatakan. No na ibot ipasabot ana igsoon. Then ang atong mga pagampo, magampo man ta. Siguro dili magampo nato igsoon, magampo mangyud ta, di ba? Magampo mangyud ta. Dili sa atong mga pagampo. Kung sa man dapat atong mga pagampo, isip mga espirituhan ng tao. Salmo 19:14. Salmo 19:14. Ang sa may gingon din, itugod na ang mga pulong sa akong bakba o ang pagpalandong sa akong kasing-kasing, mahimong kahimutan sa imong mga mata. O Jehovah, bato ko o mamamawi ko. Pagkanindot no, sa maong nga mga pulong. Himuon nato ang atong mga pulong na magula sa atong baba, mahimong mga pag-ampo sa atong kasing-kasing. Ganito ba yung sa Diyos? Dili mga pagdaig, dili mga yaga-yaga, na may mahimong pagkadawaton diya sa Diyos, o mahimong kusog, o
o manunubos nato. Malipay ang Ginoo nga ni nato. Kung inga naman ang ato ang mga pagkinabuhi. Malipay ang Ginoo. So, ang ato ang karon, na mga alagad ta. No? Mag-alagad ka. Di na tutugutan nga mayaga-yagaan ta. For how many years ka nang alagad sa Ginoo, ang hindi di ay di tatuhuan kay lagi ang atong pagkinabuhi, sukwahi sa atong gisuwali, sa atong gisulti. Oo. Now, mahitungod na ng mga dayan-dayan. Kung naman ta sa atong mga pagtanaw sa TV, no? Pagbasa, sapa, ang tanaw na ito, igsoon, ay namuntanang, kung sumitanahon di ay, kanang mga dunay pulos, makahatag kaayuhan sa kinabuhi. Dili nang lingaw-lingaw lang sila katagkatawa, way makuha. No? Dahil panahon, anak. Pero dili all the time. Kanang mga tanaw nga, horror-horror, wa man ay makuha maayo. No? Away, gira. No? Kanang naay kabuluhan, na makakuha tag leksyon ba nga matarong ta at the end. Nga human na to tanaw makaluha ta. Yan. Doon ay applications kinabuhi. Nga dili na ta magbuhat og pagkadautan. Kaya atong sundon tong maayo nga gibuhat sa atong gitanaw, sa atong gibasa, sa atong music, atong kantahon, mga salmo, hymnal, religious songs, spiritual songs, no? Then ang pulong sa Ginoo ay ato ang pagbasahon. Now, mga adornments, dayan-dayan, itsoon. Pwede ba ang dayan-dayan sa mga katawhan sa Ginoo? Bidaw. Dili ta ang magbasa, basta maingon, dili ta ingon nga kita magsulti, basta maingon mo nga iyahan mo na. Kanang sa Biblia, 1 Timoteo, Kapitulo 2, mga versikulo 9 o 10. Pulong isa Ginoo, ha? Paano nga ang Kristohanon mag-adorn sa iyang kaugalingon? Naabay mga bitay-bitay? Mga kolor-kolor? Bilaw. 1 Timoteo 2, 9-10. Usab na ang mga babae magmaligdong o magbinuotan sa ilang pagpatahom, sa ilang kaugalingon, pinaagi sa pagpamisti nga maugdang, dili pinaagi sa buhok nga sinalapit o sa bulawan o sa mga mutya o sa mahal nga sapot, kundili pinaagi sa mga maayong buhat, ingon nga maoy angay sa mga babaeng nagapadayag sa pagka Diyos nun. Uy, dili di ay na sa ato ang mga ornaments. May baluan nga kita, mga matarong nga babae. No? Dili po sa pagpamisti nga ang mga bisti, mga mahalon, o unsa ba ng mga klase nga bisti, fashion, uso. Kundili, batasan, maligdong, Diyos nun, no? Maayong buhat, diha mailhan, no? Sa mga babae pa ni, no? So, dili pasiksihay, mga babae, no? Dili pasiksihay. Dili po nga daghag bitay-bitay. Wala na. No? Wala nang ihap sa Ginoo. Dili po na papintalay, pagkuluray sa naong. Dili. No? Kung dili, kanang babaeng maugdang. Wala na maghatag o bili nimo kanang imong ipangbitay-bitay sa imuhang lawas. Kay gold lagi, mahalon. Dili na mo ay magpaayo nimo. Dili na ingon nga magpadako og bili nimo. Kundi batasan. Bisan pag kompleto kag hitsas kag mga adornments nga mo balor og 100,000. Pero kung pangit kag batasan, dili makadupa. Dili makagarantiya ng worth 100,000 nga imong gisuot, gibitay-bitay sa imong reputasyon. Isip ikaw maligdong, maayo, buutan, karespituhan nga babae. Dili. Bisan pa kung saon mo na kamahalon sa imong gisuot, mga bitay-bitay, earrings, kwintas, sing-sing, relo, sapatos, bag na Chanel, o sa banawan na, Chanel, o sa pag-pronounce sana. Dili na mga makadipinsa nimo, nga dili ka dasmagan, o dili ka taghuyan,
Kaya lagi nagsinina ka o perting siksiha. Dili na kagarantiya na mo unay magparespito sa imuha sa mga bugoy, sa mga kalalakihan. Unsa daw? Maayong batasan. Maayong gawi. Ang kadaghanan, dili po tanan ha, pero ang kadaghanan ng mga maayong batasan, magsinina gyud na og tagas. Ngayon naman, kabalo man sila, kitang tanan, kabalo man kitang ako magsinina ta, o mga mugbo, kita nga ato ang igot-igot, kita nga ato ang pusod, likod, bra, taghuyan gyud ta sa mga kalalakihan. Oh, mawala ang respeto. So, ang mga maligdong, matarong, buutan, mababay, di kayo na magsuot o ginana. Kaya mawala man ang respeto nila. No? Sugaton na yun ka-sexy ni ati, o nung sabay tawagan na, hubag kay si ati, mga ingana, no? Mawala ang respeto. Dili mo sugot ang Ginoo ni ana, na pagkatawag ng iyang mga katawhan, nagarang mga kababayan, nasama ni ana. So, magputos po ta. Bayin mo ta, doon namang guntay kagawasan God, o lagi, naatay kagawasan sa pagsuot sa imong gusto. Pero huna-huna asab ang uban. Kaya mo man ang gusto sa Ginoo. Samtang magkinabuhi ka mo, pamunahuna pud mo sa inyong mga kaigsuunan, mga kaparehas. No? O, may matoto si Cain, am I my brother's keeper? Ang tubag sa Ginoo, oo, kaya gipangitaan mo siya ng kang Abil. At di man na po itong imong igsoon. Ay wala na, gipatay na. Sumupod ni, ayaw tuguti nga ang mga kalalakihan, mawala ang respeto diha sa mga kababayan. Pag-ilis og tarong, paglakaw og tarong, no, kay pati sa linagwan, apil man na. No? Paglingkod og tarong, napay tinarong ang linikuran, naawi. Nay ubang mga babae nga maglingkod nga murag way panakpo. Oh, na dili pwede kay magdagan ang una-una sa lalaki nga kinibayhanan ni mauna. Oh. So ingon na igsoon, mga kababayan. Okay? Unsa pa gyud? Oh, dinita sa Genesis 35. Ha? Sa diha kita mag-aandam kay lagi iya man tang mga katawhan, sa diha kita mag-aandam sa Ginoo. No, bodoon sa Ginoo. No? Ang example ani si Jacob, ang panimalay, nagahugas sa ilahang kaugalingon. Nag-usab, nag-change, nag-ilis sa ilang mga sapot. Oh. Atong basahon ra ko ni para mamahimo na to ning giya mga igsoon. Okay? Para mailhan din ta nga mga iya ta sa Ginoo, karespetuhan ta. Genesis 35. 35 mga versikulo 2, 3, 4. Oh, 35. 2, 3, 4. Onya si Jacob miingon sa iyang panimalay, o sa tanan nga may diha uban kaniya. Isalikway ninyo ang laing mga Diyos nga ana sa kaliwala kaninyo, o maghinlo kamo, o ilisan ninyo ang inyong mga bisti. O manindog kita o manungas kita sa bitel, o magabuhat ako dito o halaran, alang sa Diyos na tubag kanako sa adlaw sa akong kagulanan, o nag-uban siya kanako sa dalan nga akong gilaktan. 4. O gihatag nila kang Jacob ang tanan nga mga Diyos nga lain nga diha sa ilang kamot, o ang mga Arius nga diha sa ilang dalunggan, o gitaguan kini ni Jacob sa ilalom sa usa ka kahoy nga insina nga diha sa duol sa Sichin. O mga Arius, tangtangon. Kaya dili man na mo ay magparespeto sa mga katawan sa inyo. Ha? Na mga Arius karon maperting dagkua. Sa mga lalaki po, nag-Arius niya ipang dako ang bangag sa dalunggan. Nawala ang pagkaputli. Murag bugoy na yung tanahon. No? Dili mo sugod ang Ginoo ni ana. Simplicity ang gusto sa Ginoo. No? Simplicity. Dili mga dayan-dayan, tanggalan ng kwintas, Arius, sing-sing. No? Gipanguha dito to sa unaw, yung gipangtunaw. Oh. Ang Ginoo po sa atong panahon karon, dili na mo sugot ana.
Kay nakitandaan niya nga mao ni mamahimong Dios nato. Mawala gani ang singsing, areyos o kwintas, mag-wild sa balay. No? Bahalag makalungog ang mga silingan sa iyang mga singgit, pag-wild, wala na. No? Mga cosmetics, jewelry, no? Worldliness na, wickedness na ang giingon sa Biblia. Nana sa Judges 8:24, basahin mo, nagpataka naman eh. Buhat 8:24, no? Mga bulawan ng mga earrings, no? Dili man gud na nagpaila ka ikaw tawhanon, mga Ismailites na. Meaning, wala na Diyos. Katong half-brother ba ni Isaac. Mga Ismailites, kaya nag-arios, nagsinsing, nagkwintas to sila. Daghang mga, ng earrings kaya mga tawag no, ibutang sa kilay, ibutang sa ilong, ibutang sa bakba, sa puso. O sana? Basta ring. Ring, basta kay ring. Ang uban, asa lagi pagbutang. Nagpaila na siya ngawa kay Diyos. Iksoon. So, nga to sundo na to ang pulong sa Ginoo. Kaya mo ba niyang pulong? No? Pintal sa naong, o naapod. Ikaduwang hari, 9:30. Ang example ani, si Jezebel katong queen, nga wicked. Iyang gipintalan niyang naong. O iyang gibukod, gisulirap. Sulirap ba tawag na? Salirap. Ang iyang buhok sa iyang ulo. Sa lapid. Sulirap naman. Nipa na ito. Sana? Sa lapid. Ayaw sa lapira. Ngayon, gisalapid pa na nako ni kay bungkag manggod lain. Sige. I-consider nato na basta wala ka ingon nga nagpa-anyag para ma-attract ang lalaki sa imuha. No? So, mga ornaments of gold, bantayan na nato ni Ikson, kaya basin mahimong Diyos ni nato, sing-sing nga gold, kwintas nga gold, areyos nga gold, no? Relo nga gold-plated, basin mahimong Diyos, gipanguha na ni Jacob sa iyang pamilya, sa iyang banay. Tangtangan na ninyo kay wa tay laing Diyos, ang Diyos sa langit. Kay kung mga wala na, mamahimong magubot, kay gipaka-Diyos na lagi. Pati pagsimba na damay, kay di na mo simba. No? Bantayan na nato ni. So, onsa gingon sa Dios. May tungod niini, katapusan na teksto Exodus 33, mga versikulo 5 o 6. Okay? Onsa man ang sugo sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Kaniadto Israel ang mga katawhan. Sa atong panahon, kitang tanan na nagaila sa Diyos. Exodus 33:5 o 6. Si Yuba miingon kang Moises, ipamulong mo sa mga anak sa Israel, kamu mao ang katawhan na magahi o liog kung mosaka ako sa taliwala mo sa makadiyot pag-ut-uton ko ikaw, busa tangtanga karon ang imong mga dayan-dayan, gikan kanimo kay ako mahibalo sa akong pagabuhaton kanimo. O ang mga anak sa Israel na nagpangnangtang sa ilang mga dayan-dayan sukad sa bukid sa Horeb ngadto sa unahan. Sukad ato igsoon, wala na mag-arios, wala magsingsing, wala magkwintas, wala na dayan-dayan ang mga Israeli noon. Sugo sa ilo nga ipatangtang. Kaya mo na iyang pag-ila sa iyang mga katawhan. Sunod, batasan dayon. Sumangkot ta karon igsoon. Di padasigan ta sa Ginoo, pinagi sa mga pulong, nga dili ta magdayan-dayan ini kay mamahimo na tong Dios sa atong kinabuhi. Unya mawala ang respeto sa ubang tawo man nato. No? Kita ang hinungdan nga nung dili sila mo respeto nato. Apan kung kita nagasunod sa pulong sa Ginoo, malipayon ta naman ang mga katawhan usab malipayon na pakita silang smile nganhi kanato, mo respeto sila nganhi kanato. O kita mamahimong kahayag ngadto sa kalibutan sa ubang mga katawhan, bailhan nila nga kini sila lahi gyud uban ikumpara sa uban. So nang ginaot ko nga mga mensahe karon mato na patalinghugan nakahatag kanato kalasig sa pagsunod sa Ginoo o paghimog mga pag-usab sa atong gawi batasan
na mamahimong masululundon ta sa Ginoo aron nga siya usab ang Ginoo dili maulaw sa pagtawag kanato nga iyang makatawhan, bubuan ta panalangin o pagbalik niya iya tang pagangkonon ug dag-on lalinon ng langit ning gitagana alang sa mga matarong. Salamat sa inyong pagpalinaw na tayo kong oras atong tapuson ang programa pinagi sa usa ka pag-angko. Nagapasalamat kami kanimo mahan nga ikaw karon nagauban ka na mo, naghatag ka na mo ninyo mga mensahe nga aron kami mamahimo gayon nga mga Kristohanon imong mga katawhan na lahi kaysa uban na kami mamahimong kahayag ngadto kanila pinaagi sa among paggawi, pagkinabuhi, pagmisti, pagpamulong ug sa tanan pang mga aspetos kinabuhi na kami gayon mailhan nga imong mga katawhan mamahimong kahayag ngadto sa tanang ginitnitan ug na sila usab makapangalaga niya kanimo. Salamat kaayo inyong mga pagpahinumdum ang tanan among pasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen.